Malakas ang hangin at ulan kasama ang malakas din na kidlat. Pero kahit masama ang panahon, hindi yun naging hadlang para sumilong sila Anya at Ethan. Kapwa sila nasa gitna ng kalsada at mga basana. Ulitin mo nga ulit ang sinabi mo? Sabi ni Ethan na may panginginig sa tono. Hindi dahil sa ginaw na nararamdaman niya, kundi sa sinabi ng kanyang girlfriend na si Anya. Bingi ka ba? Bakit gusto mong pang ulitin ko ang sinabi ko? Medyo inis na tanong ni Anya kay Ethan. Baka kasi nabingi lang ako. Sagot nito. Kinagat ng mariin ni Anya ang kanyang labi. Saka tumalikod sa kanyang nobyo. Sabi ko maghiwalay na tayo. Pag-uulit niya. Sino bang kinakausap mo? Napabuntong hininga siya sa sinabi ni Ethan. Ikaw malamang, sino pa ba? Tayo lang naman ang nandito. Kung ganon, bakit nakatalikod ka sa akin? Harapin mo ko. Sa sinabing yun ni Ethan ay humarap siya dito. Pinatatag niya ang kanyang sarili na wag gumagulhol sa harap nito. Ngumiti ito sa kanya, saka hinawakan ang magkabila niyang pisngi. Mahal, tinutoyo ka ba kaya kaganyan ha? Malambing nitong sabi sa kanya. Tinanggal niya ang kamay ng lalaki at bahagyang lumayo dito. Hindi Ethan, ayoko na. Gusto ko na maghiwalay na tayo. Seryoso niyang sabi. Akman lalapit ito sa kanya nang muli siya magsalita. Stop, hanggang diyan ka na lang. Huwag ka lalapit sa akin. Sigaw niya. Huminto ito at sumeryoso ang mukha ni Ethan. Bakit? May nagawa ba ako mali? Sabihin mo sa akin para maitama ko. Hindi natin kailangang umabot sa ganito. Wala kang pagkakamali. Kung tutuusin, napakaswerte ko. Ikaw ang naging boyfriend ko. Mabait, madiskarte at mapagmahal. Ayan sana ang gustong sabihin ni Anya kay Ethan. Pero tanging sa sarili niya lang ito nasabi. Nagsawa na ako sa'yo. Naisip ko kung ikaw ang makakasama ko, wala akong mapapala sa'yo. Mahirap na ako. Tapos ang papatulan ko mahirap din. Ang tanga ko naman nun, di ba? Tumatawa niyang sabi. Nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon ni Ethan. Tila hindi ito natuwa sa sinabi niya. Sino nga ba ang matutuwa? Sarili nitong girlfriend nilalait siya. Makakaraos din ako, Anya. Ginagawa ko lahat para matupad ko ang pangarap ko. At ang pangako ko sa'yo na iaahon kita sa hirap. Magtiwala ka lang. Magiging successful din ako sa buhay. Hindi mo na kailangan gawin yon dahil may gagawa na nun para sa akin. May nakilala akong mayaman na lalaki. Matanda na siya. Pero kaya naman pagtiisan. Ang mahalaga may pera at kaya akong buhayin. Hindi katulad mo na isang hampas lupa. Pangiinsulto niya saka itong ninisihan. Mabilis na naglakad palapit sa kanya si Ethan. Madilim ang mukha nito. Nakita pa nga niya ang pagigting ng panga nito. Hinawakan siya nito ng madiin sa magkabilang balikat. Sabihin mo nagsisinungaling ka lang, Anya. Hindi totoo yan. Hindi ikaw yan. Ang kilala kong Anya, kaya magtiis sa kahirapan at mas gugustuhin magsumikap para matupad ang pangarap niya. Sabi nito sa kanya sa galit na tono. Noon yon, napagod na ako. Mas gugustuhin ko na lang madali ang paraan kaysa mahirapan. At ito na yon, ang matanda na ang kasagutan ko para matapos ang paghihirap ko. Matigas na sagot ni Anya. Inalis niya ang pagkakatanggal sa kamay ni Ethan sa balikat niya. Pero nagulat siya nang yakapin siya nito na napakahigpit. Sobrang higpit, pero gusto niya maglambot at sabihin dito na hindi totoo ang mga sinasabi niya. Na ang totoo ay mahal na mahal niya ang lalaki. At kahit habang buhay pa silang maging mahirap lang, okay lang sa kanya, kakayanin niya. Basta kasama niya lang ang lalaking pinakamamahal niya. Pero kailangan niya isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan para sa kanyang may amang may sakit. Pinilit siya ng kanyang tiyahin na pakasalan ang matandang si Don Falcon para makatulong ito sa pagpapagamot sa tatay niyang may sakit na cancer. Handa daw tumulong ang matanda sa lahat ng magiging gastusin ng kanyang ama pero ang kapalit ang pagpapakasal niya sa matanda. Anya, please don't leave me. Mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Pagmamakaawa nito sa kanya, nagpumiglas si Anya hanggang sa makawala siya sa pagkakayakap nito. I'm sorry Ethan, pero buo na ang desisyon ko. Sabi niya at tumakbo na palayo sa binata. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Ethan, pero hindi na siya nag-abala pang tumingin. Baka kasi kapag lumingon pa siya, hindi niya mapanindigan ang naging desisyon niya. Naghahalo ang luha at patak ng ulan sa kanyang muka, pero kahit gaano pa kalakas ang ulan, hindi yun nawawala ang sakit na nararamdaman niya. Anya, tumigil ka sa pagtakbo mo, Hindi na narinig ni Anya ang iba pang sasabihin ni Ethan nang mahulog siya sa hindi naman kalaliman na bangin at gumulong-gulong siya sa putikan. Bumangon siya at hinampas ang putik. Hindot ng bangin na to? Gigil niyang sabi. Anya, okay ka lang ba?
Nag-aalalang sabi ni Ethan at tinalalayan siyang tumayo. Tignan mo nga ako, Ethan! Inis niyang sabi habang nakaturo sa sarili. Mukha ba akong ayos, ha? Gumulong lang naman ako sa putikan tapos tatanungin mo ako kung ayos lang ba ako? Sasabihin ko sana sa'yo na huwag kang tumakbo kasi may bangin. Kaso nahulog ka na. Sabi ni Ethan at bumuntong hininga. Sana sinabi mo agad na may bangin pala para maiwasan ko kaagad. Paninisi niya. Kumunot ang noo ni Ethan. Paano ko sasabihin sa'yo para ka magnanakaw sa bilis mong tumakbo? Pinalakihan niya ng mata si Ethan dahil sa sinabi nito. So kasalanan ko pa pala? Ganun ba? Hindi ko sinabi yon. Pero sa susunod, titignan mo na ang tinatakbuhan mo para hindi ka nasasaktan. May inis sa tonong sagot sa kanya ni Ethan at hinawakan pa nito ang braso niyang may sugat. Pinalobo ni Anya ang kanyang pisngi. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o itutuloy ang pag-iyak niyang naudlot. Okay na sana ang maladrama niyang exit kung hindi lang siya nahulog sa bangin. Ang inaasahan niya kasi as in madrama ang hiwalayan nila. Pero heto sila ngayon. Pinagtatalunan ang simpleng bagay para lang silang hindi maghihiwalay. Malalim itong sugat mo. Sigurado ako na magiging peklat to. Halika, pumunta tayo sa boarding house ko. Gagamitin ko yung sugat mo. Hinila niya ang braso niya. Hindi na kailangan. Hiwalay na tayo. Kaya hindi mo na kailangan alalahanin ang sarili ko. Malamig niyang sabi. Paano clumsy ka? Sagot nito sa kanya. Hindi siya sumagot at tumalikod na sa lalaki saka naglakad. Anya, bukas sa puno ng mangga. Kung sa tayo una nagkakilala. Hihintayin kita. Maghihintay ako, Anya. Patuloy lang sa paglalakad si Anya. Nagsimula na naman tumulo ang mga luha niya. Ramdam niya ang bawat pait na lumalabas sa bibig ni Ethan. Mahal na mahal kita, Anya. Hihintayin kita. Nakakita si Anya ng tricycle kaya agad niya itong pinara at sumakay. Tumingin siya kay Ethan at nagsalubong ang mga mata nilang dalawa. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata nito. Kahit basa ito ng ulan, alam niyang umiiyak din ito dahil sa namumula nitong mata. Yun na ang huling pagkikita nilang dalawa dahil kinabukasan, sinugod nila sa hospital ang kanyang ama kaya kahit gustong-gusto niyang puntahan si Ethan ay hindi niya na nagawa. Nagising si Anya mula sa pagkakatulog dahil sa kanyang panaginip. Panaginip na 5 taon na din siyang hinahunting. Sa loob ng maraming taon, marami na nagbago. 1 taon pagkatapos makipaglaban ng kanyang ama sa cancer ay ito na mismo ang sumuko. Naalala niya pa ang sinabi ng kanyang ama bago ito mawala ng hininga. Kahit nahihirapan magsalita ay pinilit nitong sabihin na pinapalaya na siya ng kanyang ama at ayaw na nitong pahirapan pa siya. Sinabi din ng ama niya na kapag nawala siya, iwanan niya si Don Falcon dahil alam nito na sinasaktan siya nito ng pisikal. Nalabis niyang ikinagulat. Totoo nga ang sinasabi nila na malakas makaramdam ang isang ama kapag nasa malintao ka. Pero ang nagpaluha sa kanya bago ito tuluyang mawalan ng hininga ang huli nitong sinabi na hanapin niya daw ang magpapasaya sa kanya. Kaya nang mamatay ang kanyang ama ay nakipaghiwalay siya kay Don Falcon. Hindi naging madali ang kalayaan niya sa matanda. Pero ginawa niya ang lahat para tuluyang matapos ang koneksyon nito sa matanda. Pagkatapos nun ay umalis na siya sa poder ng kanyang tiyahin na mata pobre at nagpakalayo-layo. Sa edad niyang 18 noon ay marami nangyari sa kanya. Pero nalagpasan niya lahat yon. Ngayon na 23 na siya, masasabi niyang mas naging matatag na siya sa mga pinagdadaanan niya. Pero may isang tanong ang laging pumapasok sa kanyang isipan na hindi niya mahanapan ng sagot. Kung kumusta na kaya ang kanyang ex-boyfriend na si Ethan Cruz sa makalipas na ilang taon. Hapon na makauwi si Anya mula sa pag-a-apply sa iba't ibang trabaho. 3 araw na siya naghahanap ng trabaho pero hanggang ngayon nga pa rin siya. Anya, mabuti naman at dumating ka na, kanina pa kita hinihintay. Bungad sa kanya ng kanyang best friend na si Lily habang nakasilip sa pintuan niya. Akmang papasok ito na magsalita siya. Bawal ka pumasok kapag wala kang pagkain. Mahina niyang sabi. Inirapan siya ng babae saka itinaas ang supot nitong hawak. Alam ko naman yon, kaya heto, bumili ako ng pagkain natin dalawa. Mabilis siyang tumayo at pumunta sa kusina para kumuha ng plato nila. Akin na yan, dali. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Nakangisi niyang sabi dito. Umupo na sila at nagsimulang kumain. Kamusta palang paghahanap mo ng trabaho? Tanong sa kanya ni Lily. Ayun, nga pa rin. Malapit na maubos ang budget ko. Tapos sa katapusan kailangan ko na magbayad nitong upahan ko. Malungkot niyang sabi. Sabi ko naman kasi sa'yo, papahiramin kita. Total, nakapagpadala na ako sa amin at may kaunting ipon na ako. Ngumiting umiling si Anya sa sinabi ng kaibigan. Hindi na, okay na itong nakakapagburaot ako sa'yo ng food. Tumatawang sabi niya.
Ay, maalala ko, hiring pala ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Gusto mong itry? Alanganin sabi ni Lily. Nagtatrabaho si Lily sa kumpanyang Prime Metro Properties. Sikat ang kumpanyang pinapasukan niya at mataas ang rate kung magpasahod. Nagningning ang mga mata ni Anya sa sinabi ni Lily. Game ako. Masayang pagpayag niya. Pero okay lang ba sa'yo yun? I mean, katulad ko ang work mo, janitress. Oo naman, kahit anong trabaho pa yan, basta marangal, game ako. Saka, bakit ba? Kasi naisip ko lang, hindi bagay sa'yo ang pagiging janitress. Ang ganda-ganda mo, makinis ang balat, may katangkaran, straight ang buhok na ang shiny, di ba? Papasa ka ngang artista o sa opisina, doon ka na babagay. Paliwanag ni Lily. Alam mo Lily, sa panahon ngayon, hindi pwede maganda ka lang. Dapat marunong ka din dumiskarte sa buhay. Sagot niya. Nagkibit balikat ito. Sa bagay. O siya, bukas dahil day off ko, sasamahan kita. Excited na sabi ni Lily. Ngumiti si Anya. Thank you, Bes. Pasasalamat ni Anya na nakangiti. Hoy, anong thank you? May kapalit yan, ano? Ililibre mo ako sa unang sahod mo. Sus, yun lang pala. Tumatawang sabi naman ni Anya. Kinabukasan, sinamahan si Anya ni Lily na mag-apply ng trabaho at sobrang saya niya dahil natanggap siya. Mas lalo pa siyang natuwa dahil mataas ang rate ng PMP sa pasweldo ng mga employees nila. Isang linggo simula na magtrabaho si Anya sa kumpanya ay naging smooth naman sa kanya ang lahat. Except lang sa iba niyang katrabaho na feeling boss. Busy sa pagmamap si Anya nang mapatigil siya. Nagtataka kasi siya kung bakit parang natataranta ang mga employees sa PMP. Anong meron? Ani niya sa kanyang isipan. Bes, ano pang tinutunganga mo dyan? Halika na! Nagmamadaling sabi ni Lily at hinila na siya. Bakit? Anong meron? May sunog ba? Medyo natataranta niyang sabi. Oo Bes, as in malaking sunog. Sabi sa kanya ni Lily. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng kaibigan. Bakit ba tayo naglalakad? Tumakbo na kaya tayo? Sabi niya at tumakbo na. Pero nabitawan niya ang kamay ni Lily. Doon niya lang din napansin ang mga employees ng PMP na nakahilera malapit sa pintuan na para bang may hinihintay. Titigil sana siya sa pagtakbo pero may pumatid sa kanya. Dahilan para mawalan siya ng balanse. Saktong may papasok na lalaki na mukhang nagulat din sa kanya. Napapikit siya pero may humila sa kanya. Naramdaman niya ang matigas nitong katawan at ang mabango nitong amoy. Pareho silang bumagsak pero hindi siya masyado nasaktan dahil nakapatong siya sa lalaki at nakapulupot ang kamay nito sa balakang niya na para bang pinoprotektahan siya. Narinig niya ang pagsinghap ng mga nasa paligid nila. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata at literal na nalaki ang mata niya nang mapagtanto kung sino ang lalaking humila sa kanya. Ethan? Utal at hindi makapaniwalang sambit. Malamig at matalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Hanggang kailan kang nasa ibabaw ko? May inis sa tono nito. Pero hindi siya natinag sa posisyon nilang dalawa. Naluluha niyang hinawakan ang mukha ng binata na nagulat sa ginawa niya. Nakagat niya ang kanyang labi. Hindi niya akalain na makalipas sa 5 taon, makikita niyang muli ang lalaking laging laman ng panaginip niya. Bumilis ang tibok ng puso niya na matagal din naging bato. Akala niya hindi niya na muling mararamdaman ang ganitong pakiramdam. Parang tumigil ang mundo niya at tanging si Ethan lang ang nakikita niya. Umalis ka dyan! Sigaw nito at tinulak siya. Tumayo si Ethan habang siya ay nanatiling nakaupo. Hindi maalis ang tingin niya sa binata. Sa ilang taon na lumipas, masasabi niyang maraming nagbago sa binata. Mas lalo ito naging gwapo, makisig at mas tumangkad pa. Samantalang siya, hindi na nagbago ang height niya na 5'2". Pero si Ethan parang nasa 5'9" na ang height. Bes, anong drama yan? Kung makatingin ka kay Sir Ethan, para mo siyang kakainin ng buhay. Bulong sa kanya ni Lily habang inaalalayan siyang bumalik. Welcome back Sir Ethan! Sabay-sabay na sabi ng mga employees at bahagyang mga yumuko. Get back to work everyone. Malabig na sagot ni Ethan. Saglit na tumingin sa kanya si Ethan at bahagya siyang tinignan mula ulo hanggang paa. Nakaramdam siya ng hiya kaya yumuko siya. Tumalikod na ito sa kanya at naglakad pero tinawag niya ito. Ethan? Tumigil ito sa paglalakad. Sir Ethan, yan ang itatawag mo sa akin. Sabi nito at lumingon sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa. In case you didn't know, I am the CEO of this company. And judging by your attire, you are my employee. May diin at mas malamig pa sa yelo na sabi nito sa kanya. Tinalikuran na siya nito at umalis na. Nanigas ang katawan niya sa sinabi ni Ethan. Kung ganon, ang pinagtatrabahuhan niyang kumpanya ngayon ay kay Ethan.
Lumabo ang kanyang mga mata dahil sa luha. Ito na pala ang buhay mo, Ethan, sa makalipas na maraming taon. Very successful. I'm so proud of you, mahal. You did it. Mahinang bulong niya habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hala, so yung paulit-ulit mong kinukwento sa akin na first love mo ay si Sir Ethan? Sigaw ni Lily sa hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Shh, tumahimik ka nga, Lily. Ang ingay mo. Alas 10 na. Hinaan mo yung boses mo. Sigaw din ni Anya sa lasing na tono. Pagka-uwi nila ni Lily galing trabaho, ay nag-aya siya mag-inom. Hindi siya mahilig mag-inom, pero dahil gusto niyang idaan sa alak ang nararamdaman niya ngayon, niyaya niya ang kanyang best friend na mag-inom. Ikaw nga din kaya, ang lakas ng boses mo. Nakangusong sabi nito sa kanya na lasing na din. Humagighik si Anya bago tunggain ang alak sa baso. Oo, siya yun. Ang lalaking mahal na mahal ko noon. Hanggang ngayon, hindi niya napigilan ang muling pagluha. Ang layo na nang narating na mahal ko. Tinuro niya ang langit. Para na siyang bituin na mahirap abutin. Umarte pa si Anya na inaabot ng kamay niya ang bituin sa langit. Tapos ako, heto nandito lang sa baba. Panira kasi na love story ang tita mo eh. Mantakin mo, pinilit ka niyang ipakasal sa matanda. Tapos kahit patay na ang ama mo, gusto ka pa rin gamitin ng tita mo. Gusto niyang ituloy mo pa rin ang pagpapakasal sa matandang kukluban na yon na walang ginawa kundi saktan ka lang. Dapat tita mo na lang ang nagpakasal sa matanda na yon. Inis na sabi ni Lily. Mapait nang ngumiti sa Anya. Maraming hindi magaganda nangyari sa buhay niya simula na maghiwalay sila ni Ethan. Pero nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos dahil hindi siya nito pinabayaan at nakalayo siya sa mga taong gusto lang siyang gamitin at saktan. Pero alam mo si Sir Ethan, sa edad niyang 28 napaka-successful niya sa buhay. Ano? Ang layo na sa taong kinukwento mo sa akin. Ngayon CEO na siya ng isang sikat na kumpanya. Tapos napakayaman pa. At hindi lang yon, maganda din ang fiancé niya. Ang alam ko pa nga napakayaman din ang babae na yon. Bagay sila. Walang prenong sabi ni Lily. Nainis siya sa sinabi ni Lily. Kaya sinipa niya ang upuan nito kaya ito nahulog. Tinuro niya ito. Bakit ganyan ka magsalita ha? Kaibigan mo ako. Mahinang hinampas niya ang kanyang dibdib. Nasasaktan ako sa sinasabi mo na may fiancé na si Ethan. Umiiyak niya sigaw. Totoo naman. Matagal lang usapan sa office na fiancé daw niya si Ma'am Eunice. Ang hirap i-bash ni Ma'am Eunice dahil napakabait niya sa aming mga empleyado. At madalas siya manlibre sa amin kaya hindi nakapagtataka na nahulog sa kanya si Sir Ethan. Dahil bukod sa maganda na, mabait pa. Umiiyak din na sabi ni Lily. At talagang pinuri mo pa ang babae na yon ha? Sabi niya at mahinang hinampas sa braso si Lily. Tanggapin mo na lang, natalo ka na. Hinampas din siya ni Lily. Mas lalo lumakas ang iyak ni Anya. Umupo siya habang nakatakip ng kamay ang kanyang muka. Hinawakan ni Lily ang ulo niya na para bang pinapatahan siya. Okay lang yan, Bes. Di ba nga sa kanta na That One That Got Away, may lyrics na In Another Life? Baka ganun talaga kayo ni Sir Ethan. Sa sinabi ni Lily ay mas lalong naiyak si Anya. Papatayin kitang babae ka, hindi ka nakakatulong. Sigaw ni Anya habang umiiyak. At saka tumayo para sakalin ng kaibigan niya. Binitawan ni Anya si Lily nang may sumigaw sa kanila. Hoy mga maoy, kung lasing kayo, magsitulog kayo. Hindi yung para kayong baliw. Kanina nagtatawanan lang kayo, tapos bigla kayong nag-iiyakan. Ngayon naman nag-aaway kayo, mga baliw. Nilingon nila ang nagsalita. Si Tantan, ang baliw sa lugar nila. Tinatawanan sila nito habang nakaturo at paulit-ulit na sinasabi na mga baliw sila. Nagmamadali silang pumasok sa bahay nang malalapit ito sa kanila. Grabe, nakakatakot palang tawagin kang baliw na mismong baliw. Wika ni Anya sa kanyang isip. Nakakailang beses nang humikab si Anya. Masakit ang ulo niya dahil sa hangover. Tapos antok na antok pa siya. Nagulat siya nang may tumulak sa kanya. Hoy, bakit ka nakatayo lang dyan? Ano, pasarap buhay ka lang? Magtrabaho ka. Sita sa kanya ng isang katrabaho niya. Kumunutan noon niya. Pagkatapos ay tinaasan niya ito ng kilay. Kakatapos ko lang mag-map at ngayon nadudumihan na naman ang floor dahil sa kaninang papalakad-lakad. Imbis na sitahin mo ako na sitahin, bakit hindi mo na lang gawin ang trabaho mo? Sigaw niya dito. Para naman itong natakot dahil umatras ito at nagmamadaling umalis. Napahawak siya sa kanyang ulo nang kumirot na naman ito. Kapag hindi talaga maganda ang pakiramdam niya, maikli lang ang pasensya niya at mabilis uminit ang ulo niya. Sumakay siya sa elevator. Pupunta siya ng 6th floor para doon naman maglinis. Pumikit siya at hinilot ang sentido. Bumukas ang elevator. Naramdaman niya ang presensya ng pumasok. Pero hindi siya nag-abalang idilat ang mga mata niya. Pero kumabog ang kanyang puso nang maamoy ang familiar na amoy. Dinilat niya ang kanyang mga mata
At para siyang aatakihin sa puso na makita niya si Ethan na nasa unahan niya, nakatalikod dito sa kanya. You're not feeling well? Malamig na napaka-plain nitong tanong sa kanya. Hindi naman, nagiinuman kasi kami kagabi ng kaibigan ko, napasobra lang. Nauutal niyang sagot. Tinignan niya ito sa salamin, bahagya nakasalubong ang kilay nito. Napangiti siya. Parang ito pa rin si Ethan na nakilala niya noon. Ganitong ganito ito kapag hindi natutuwa sa naririnig. Kailan ka pa natuto mag-inom? Simula nang nawala ka. Sagot ng isip niya. Matagal na din po sir, saka pampaantok lang. Then, gatas dapat ang inumin mo, hindi alak. Hindi na siya nakaimik sa sinabi nito. Napahawak siya bigla nang umalog ang elevator at mamatay ang ilaw. Narinig niya na nagmura si Ethan. Are you okay, Anya? Baka sa tono ni Ethan ang pag-aalala. Kilig naman siya dahil tinawag siya nito sa pangalan niya. Nakakamiss, ang sarap sa puso. Pero mukhang nakalimutan ata nito na maging cold person sa kanya. Hindi ko okay. Natatakot ako, Sir Ethan. Kunwaring natatakot niyang sabi. Sir, where are you? Yuhu! I'm here, Anya. Stop acting like a kid. Masungkit na nitong sabi. Patuloy siya nangapa hanggang makapa niya na ito. Napao siya dahil sa makisig nitong katawan. Mas lalong naging maganda ang katawan ng ex-boyfriend niya, nakakapaglaway. Bumaba ang kanyang kamay. Nanlaki ang mata niya nang ma-realize niya na iba pala ang nakapa niya. Shit, Anya! Sigaw ni Ethan, para siyang napapaso na tinanggal ang kamay niya. Kahit hindi niya nakikita ang sarili, sigurado siya na sobrang namumula siya ngayon. Kapa ka kasi lang kapa. Galit na sabi ni Ethan. Malamang, paano kita mahahanap kung hindi kita kakapain? Alangan naman hulaan ko pa kung saan ka nakapwesto. Pangangatwiran niya, biglang umilaw. Kaharap niya ang binata na katulad niya ay namumula din ang pisngi. Tinalikuran niya ito habang pasimpleng pinapagalitan ng sarili. Nakita ko yung ginawa mong paninigaw sa katrabaho mo. Sampit ni Ethan na siyang bumasag sa awkward moment nilang dalawa. Pumarap siya dito. Nakakainis kasi ang babae na yon. Simula nang pumasok ako dito, utos ng utos. Kahit trabaho niya, sa akin niya pinapasa. Tapos makasigaw, akala mo siya nagpapasahod sa akin. Hindi ko na alam kung sino ang boss ko. Kung ikaw ba o siya. Nakasimangot niyang sabi. Bumukas ang elevator. Nagulat siya at napaatras nang may sumulpot na babae at niyakap si Ethan. Ethan! Malambing na sabi ng babae. Eunice. Gulat na wika ni Ethan. Eunice? Familiar ang pangalan niya. Aniya sa kanyang isip. Nanlaki ang mga mata niya nang ma-realize kung sino ang babaeng nasa harap niya. Lumabas sila ng elevator. Tinignan niya si Ethan pero umiwas siya ng tingin. Nag-alala ako nung nalaman ko na natrap ka sa elevator. May hinhin na sabi ni Eunice kay Ethan at tumingin sa kanya. Okay ka lang ba, miss? Nagkaroon kasi ng problem sa elevator. Buti na lang, mabilis din na ayos. Apologetic nitong sabi sa kanya. Medyo sumingkit ang mata niya. Hindi niya makitaan sa mga mata nito ang kaplastikan. Talagang nag-aalala ang mga mata nito. Pasimple niyang sinuri ang babae. Halos magka-height lang sila ni Ethan. Mahaba na hanggang balakang ang may pagka-gold nitong buhok. Balingkinitan, maputi at makinis. Tapos may hinhin pa ang boses na malayo sa boses niyang nakala mo lagi nakikipag-away kahit normal voice niya lang talaga yon. Miss? Napapitlag siya nang hawakan siya sa balikat ni Eunice. Tinignan niya ito at gumuhit ang pait sa kanyang puso. Totoo nga ang sinabi sa kanya ni Lily. Mahirap i-bash ang babae dahil talaga mabait ito. Okay lang po ako, ma'am. Alis na po ako, sir, ma'am. Walang gana niyang pamamaalam. Kinabukasan, hindi mapigilan ni Anya ang kumunutan noo dahil sa mga napapansin niyang pag-iwas sa kanya ng mga katrabaho niya. Kapag nakikita siya ng mga ito, ay mga yumuyuko ito. Minsan naman kapag makakasalubong siya ay umiiba ito ng daan. Katulad ngayon, may isa siyang nakasalubong na katrabaho, agad itong yumuko. Hinarangan niya ito kaya takot na takot itong napaatras. Papasensya na, nakaharang ako sa dinadaanan mo. Takot nitong sabi at mabilis na tumakbo palayo. Naiinis niyang tinignan ng lalaki na tumakbo. Saktong nakita niya si Lily na nagmamap habang kumikendeng pa. Nilapitan niya ito at hinila sa damit saka dinala sa CR. Ay, huwag po, maawa po kayo sa akin, virgin pa ako. Nakapikit na sabi ni Lily at nakakrus pa ang dalawang kamay nito. Napangiwi siya dito saka pinitik sa noo. Napaka-OA mo, bes. Feeling mo talaga may papatol sa'yo? Nakaismid niyang sabi dito. Dinilat nito ang mga mata saka napasimangot na maywang ito. Wow ha?
Makalait ka, Bes, para namang kagandahan ka. Tumingin siya sa salamin. Bes, pangit ba ako? Tanong niya kay Lily na nakatingin pa rin sa salamin. Medyo. Kalayo-layo ba ako? Medyo. Then why? Tanong pa niya at tumingin sa kaibigan niya. Ewan ko, siguro kasi hindi ka na maganda sa paningin ng ex mo. Sabay kibit balikat ng kaibigan niya. Bastos! Sabi niya at hinawakan ang buhok ng kaibigan niya. Gumanti din ito ng paghawak sa kamay niya. Ano bang iniinaso mo? Tanong sa kanya ni Lily at hinila ang buhok niya. Mukha ba akong zombie sa paningin ng mga katrabaho natin? Iniiwasan nila ako. Nakakainis. Inis niyang sabi at hinila din ang buhok ng kaibigan niya. Kasi nga, pinatawag kaming lahat kahapon ni Sir Ethan, except sa'yo. Ang sabi niya, sa oras daw na malaman niyang pinahihirapan ka namin at pinapagawa ang trabaho na hindi naman sa'yo, ipapatanggal niya daw ito sa kumpanya. Inis din na sagot ni Lily. Sabay nilang binitawan ng isa't isa. Ganito talaga sila kahit noon pa, mga weird. Kung hindi mo sila kilala, iisipin mo talaga na nag-aaway sila. Kaya kilala sila sa lugar nila na weird na magkaibigan. Talaga? Bakit hindi ko alam yun? Sabi niya. Malamang ayaw ni Sir nakasama ka sa meeting. Ikaw nga ang topic, di ba? Napaisip tuloy siya kung bakit ginawa yun ni Ethan. Naalala niya bigla yung sinabi niya sa elevator. Gusto niyang isipin na baka may pakialam pa sa kanya si Ethan. Kaso ayaw niyang mag-assume at baka siya lang din ang masasaktan. Isang buwan nang lumipas ay maayos pa rin siya nagtatrabaho sa kumpanya ng ex niya. Pero sa isang buwan na yon, ay araw-araw tinotorture ang puso niya sa tuwing nakikita niya sila Eunice at Ethan na masaya nag-uusap sa office nito. Kitang-kita niya sa mga mata nila na masaya sila sa isa't isa. Anya, sabi ni Sir Ethan, linisin mo daw yung office niya. Sabi ni Katrina, isa sa ka-workmate niya. Sige, tipid niyang sabi. Pumunta siya sa 8th floor. Pagkarating niya sa office nito, nakailang beses siyang kumakatok pero walang sumasagot. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Doon niya nakita na natutulog si Ethan sa office chair nito. Lumapit siya dito at tinitigan ito. Malungkot siyang ngumiti. Ang tagal na simula nang masilayan niya ng ganito kalapit ang mukha ni Ethan. Akmang hahawakan niya ang buhok nito pero pinigilan niya ang sarili. Baka kasi magising ito at malaman nitong tinititigan niya ito. Pero ganun na lang ang palalaki ng mga mata niya nang bigla itong magsalita. Don't you know steering is rude? Mabilis siyang lumayo at kinakabahan na nagpunas ng mesa. Anong steering pinagsasabi mo dyan? Asyumera ka pala sir, naglilinis ako dito. Kinakabahan niyang sabi. Dahil sa taranta niya, nahulog ang mga ibang papeles ni Ethan. Ako nang kukuha. Rinig niyang sabi ni Ethan. Pero nakayuko na siya. At late niya nang na-realize kung ano ang posisyon nilang dalawa ngayon. Sakto kasi siya nakayuko sa gitna ng mga hita ng lalaki at pasimple niyang binatukan ng ulo niya dahil sa katangahan niya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang boses ng isang babae. Sir, here the documents you requested for Mr. Wu's signature. Nagkatitigan sila ni Ethan bago nito tinignan ang babaeng dumating. Don't come any closer. I mean, just put them on the desk. I have the papers to deal with. Is there anything else you need for me, sir? No, you can go. Thank you. Na lumabas ang sekretarya ni Ethan ay mabilis siyang tumayo. Pero halos mapamura siya nang mauntog siya sa lamesa. Clumsy as ever. I see. Sabi ni Ethan at tinalalayan siyang tumayo. Pinaupo siya nito. Pumunta si Ethan sa pantry. Pagbalik nito may dala na itong cold compress. Akin na. Sabi ni Ethan at nilagay sa ulo niya ang compress. Tahimik ang paligid. Nakatingin lang siya sa lalaki na seryoso lang ang muka. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na CEO ka na. Panimula niya. Yeah, mahirap nung una. Pero nakaya ko. Tipid nitong sabi. Alam kong kaya mo maging successful sa buhay. And I'm so happy you made it. Salamat sa'yo. Nakatulong sa akin ang mga sinabi mo noon sa akin para mas lalong magsumikap ako sa buhay. Hindi siya nakapagsalita. How about you? I thought, mayaman ka na. So, bakit ka pa nagtatrabaho? Plain na tanong nito sa kanya. Well, as you can see, I'm so poor. Very poor. Ano nangyari sa inyo ng matanda? Pinagpalit mo ko sa kanya dahil mayaman siya, di ba? May pait sa boses ni Ethan. Lumungkot ang mukha ni Anya. Ethan, hindi na natapos ang sasabihin niya nang tumayo ito. Never mind, hindi na ako interesado. Pwede ka nang umalis. Malamig nitong sabi sa kanya. Hindi daw interesado pero nagtanong.
Sabi niya sa isip. Tumayo na siya at naglakad. Hawak niya ang doorknob nang huminto siya. Humarap ulit siya kay Ethan na nagbabasa ng mga papeles. Kumunot ang noo niya. Kung curious ka sa past ko, willing naman ako magkwento sa'yo. Kahit abutin pa tayo ng 1 taon, okay lang sa akin. Promise. Sambit niya. Umalis ka na. Napanguso siya sa tanging na sagot nito sa kanya. Sir Ethan, ako naman na naku-curious sa'yo. Sabi niya pa ulit. Bumuntong hininga ito na para ba nauubusan na ito ng pasensya sa kanya. Saan naman? Paano mo naiintindihan yung binabasa mo? Nakabaligtad yan. Nakangisi niyang sabi. Nagulat si Ethan sa sinabi niya at inayos ang papel nitong binabasa. Umubo ito. Next time sir, kung aarte ka, galingan mo naman. Napapahiya ka eh. Pangaasar niya at nagmamadali lumabas ng office nito. Nagising si Anya na may kumakatok sa pinto niya. Humihikab siyang bumangon sa kama at lumabas ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang tiyahin na si Lorna. Ang kanyang tiyahin na kapatid ng papa niya at pumilit sa kanya na pakasalan ng matandang si Don Falcon. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong dito. Napansin niya ang pag-aalangan sa mukha nito. Hindi niya maikakaila na nakaramdam siya ng awa para sa kanyang tiyahin. Malaki ang ipinayat nito, lubog ang mga mata at parang pagod na pagod. Malayong malayo sa dati nitong itsura. Pasok ka. Muli niyang sabi, niluwagan niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok ito at umupo. Umupo naman siya sa tapat nito. Anya, alam ko marami akong kasalanan na nagawa sa iyo noon. Pero kasi wala na akong ibang maiisip na pwedeng tumulong sa akin. Nahihiya nitong sabi at yumuko. Kasi ang Tito Ruben mo, kalalabas niya lang ng hospital. Na-stroke siya. Naubos na lahat ng pera ko pambayad sa bills ng hospital niya. At ngayon nga ay wala na akong pambili ng gamot ni Tito Ruben mo. Kahit pambili ng pagkain, wala ako. Gusto ko sana manghiram sa'yo kahit magkano lang. Paano niya naman po mababayaran sa akin ang uutangin ninyo kung wala naman kayong trabaho? Tanong niya. Hindi ito nakasagot. Tumayo siya at pumunta sa kanyang kwarto. Paglabas niya, nakita niya nakatingin ito sa bandang sala. Heto. Sana po makatulong sa inyo ni Tito Ruben. Inabot niya ang pera. Nahihiya itong tinanggap ng kanyang tiyahin. Naku, malaking tulong ito sa amin. Maraming salamat, Anya. Lumuluhan itong sabi. Hindi man po naging magandang samahan natin noon. Hindi ko pa rin po maitatanggi na kapatid pa rin po kayo ni Papa. At ikaw po ang tumulong sa amin sa pag-aasikaso sa kanya. Tinatanaw ko pa rin utang na loob sa inyo yon. Sabi niya, mas lalong naluha ang kanyang tiyahin. Hanggang ngayon nakokonsensya pa rin ako sa mga ginawa ko sa iyo noon. Ngayon may anak na ako, naintindihan ko na si Kuya. Kagaya ng pagpoprotekta ni Kuya sa iyo, ay ganoon din ang pagpoprotekta ko sa aking anak. Patawarin mo ako, Anya. Lubos na talaga ako nagsisisi. Natakot kasi ako noon. Natakot ako na mawala ang papa mo. Pakiramdam ko noon para kung bumalik sa pagkabata, natakot maiwan mag-isa. Si Kuya na lang ang mayroon ako. Naisip ko kung mawawala si Kuya, ang papa mo. Kaya ko ba mag-isa? Kinain ako ng takot. Ngayon alam niya na kung ano ang pinaghuhugutan nito noon. Dati nagtataka siya kung bakit gano'n na lang ang pilit ng kanyang tiyahin na pakasalan ng matanda para sa kanyang ama. Naiintindihan niya na ito. Katulad niya, takot din itong maiwan ng kanyang ama. Pero tulad niya, nakaya ng kanyang tiyahin ang mag-isa. Pero hindi ka na po mag-isa ngayon. Nandiyan na po si Tito Ruben at si Maya, ang anak mo. Lumuluha din niyang sambit. Niyakap siya nito at gumanti din siya. Sa pamamagitan ng yakap, nabura ang mga pangit nilang nakaraan at nagkaroon ng kapatawaran. Kumain na po ba kayo? Ipagluluto ko po kayo. Nakangiti niyang sabi. Kinabukasan, nakatulala si Anya sa kantin habang nakatingin sa labas ng bintana. Katatapos niya lang magmap sa kantin, kaya nagpapahinga siya habang kumakanta ng Pusong Ligaw ni Jonah. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Nahinto siya sa pagkanta na may pumalakpak galing sa likod niya. Nilingon niya ito at nagulat siya na si Eunice pala ang pumalakpak. Nasa likod niya si Ethan na seryoso lang ang muka. Wow, you have a beautiful voice. Manghang wika ni Eunice na nakangiti. Nahihiya siya nagkamot sa ulo. Hindi naman. Actually, hindi pa ngayon na maganda kong boses. Parang warm up ko lang yon, ganon. Sabi niya at panakanakan tumingin kay Ethan.
Oh, really? Mas na-excite pa si Eunice. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Kanta pa niya. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Wow, you're right. Ang ganda ng boses mo. Let's go, Eunice. Nagyayabang lang yan. Mahina at masungit na sabi ni Ethan. Sus, nagsalita yung nagbabasa ng nakabaligtad ang papel. Pasaring din niya. Nagtitigan silang dalawa ng masama. Salitan silang tinignan ni Eunice bago natatawan nagsalita. You know what, Miss Anya? Anya ang pangalan ko. Sagot niya. Okay, Anya. Tumatanggap ka ba ng extra job? Ano yon? Tanong ni Anya na nakatingin pa rin kay Ethan. Kapwa walang bumibitaw sa masamang titigan nilang dalawa. Naisip ko kasi na ikaw ang kunin kong singer sa wedding. No, ayoko. Never. Pagpuputol ni Anya sa sinabi ni Eunice. Hindi siya ganun katanga para pumayag siya maging singer sa mismong kasal nila ni Ethan. Ha? But why? Kasi sinabi ko, alis na po ako ma'am and sir. Sabi niya at nag-flip pa siya ng buhok. Pagtalikod niya, bumigat ang pakiramdam niya. So, totoo nga, fiancé ni Ethan si Eunice. Pinigilan niya ang huwag maluha pero tila ayaw sumunod ng kanyang mata dahil kusang tumutulo ang mga luha niya. Masyado na nga bang huli para sa kanilang dalawa? Kung ganon, bakit pa sila muling nagkita? Ilang araw nang wala sa mood si Anya, hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaget over na may pakakasalan na si Ethan. Siya dapat yon. Siya dapat. Bumuntong hininga siya. Grabing mukha yan, Bes. Depressed lang? Pangaasar sa kanya ni Lily. Wala na. Talaga may mahal na siyang iba, Bes. Kaya siguro kami pinagtagpo para ipamukha sa akin ni Cupido kung anong pinakawalan ko. Naiiyak niyang wika. Ganun ba? Okay, pero bago ka umiyak dyan, pumunta ka muna sa office ni Sir. Sabi ni Ma'am Eunice, linisin mo daw yung office ni Sir. Napasimangot siya dahil naudlot ang drama moment niya. Akin na nga yan, panira ka ng moment. Inis niyang sabi at kinuha ang map at timba. Tinawanan lang naman siya ng kaibigan niya. Pagpasok niya ng office, nakita niya nakahiga si Ethan sa mahabang sofa at parang natutulog. Naglinis na siya pero hindi niya maiwasan ang mapatingin dito dahil parang nanginginig ito. Sir, okay ka lang? Sinasanibang ka ba? Pagtatanong niya. Lumapit ito sa binata dahil nakatalikod ito, hindi niya makita ang mukha nito. Mas lalo naging malinaw ang nanginginig na balikat ni Ethan. Akala niya kanina ay natutulog lang ito, pero ngayon ay kitang-kita niya ang namumutlang kulay ng balat nito. At ang pawis sa leeg nito kahit malamig ang aircon sa opisina. Napalunok siya. Sir? Mahina niyang tawag pero hindi ito kumilos. Bahagya siyang kinabahan. Sir Ethan? Ulit niya, sabay bahagyang hawak sa balikat nito. Umungol lang ito ng mahina. Hinipo niya ang noon nito. Nag-aalala siya para sa binata dahil linaapoy ito ng lagnat. Ethan naman, bakit ka ba pumasok kung nilalagnat ka pala? Mababankrupt ba ang kumpanya mo kapag nawala ka kahit 2 araw lang? Inis niyang sermon dito. Hindi kumibo si Ethan, pero ramdam niya na hirap itong huminga. Tumalikod siya at mabilis na lumabas. Bumalik siya makalipas ang ilang minuto. May dala-dalang malamig na bottled water at wet towel mula sa pantry. Pinunasan niya ang mukha nito ng malamig na towel, kahit ang braso nito. Dumilat si Ethan, marahan nakatingin sa kanya. Inarapan niya ito. Sa susunod kapag may sakit ka, magpahinga ka. Wala pa ring imik si Ethan. Nang ilapat niya ang basang bimpo sa noon nito, saka lang ito nagsalita. Medyo paus ang boses. Hindi mo naman trabaho to. Hindi siya tumingin. Oo nga, pero hindi naman kita kayang tiisin. Mahina niyang sagot. Tahimik si Ethan, parang lalong nanghina, kaya inadjust ni Anya ang towel. Tapos inilapit pa ang bote ng tubig at gamot. Heto, uminom ka ng gamot. Ininom naman ni Ethan ng gamot, pagkatapos ay pinahiga niya ulit ito. Ang tigas ng ulo mo. Bulong niya. Napapikit si Ethan. Ayos lang, inaalagaan mo naman ako ngayon. Napangiti si Anya. Bumalik sa alaala niya noong mga panahon na magkasama pa sila at ayos pa ang lahat. Kapag may sakit ito, siya ang unang nag-aalala. At heto, nauulit na naman ang dati. May sakit si Ethan at nandito siya para alagaan ito. Buong gabi, inalagaan niya si Ethan. Hindi niya kayang iwan ito sa ganitong kalagayan. Tahimik ang buong silid. Nakatingin lang siya sa binatang nasa harapan niya. Ang binatang ilang gabi na niyang pinapaiyak ang sarili sa alaala. Pero ngayon, parang isang batang kailangan ng alaga. Bumuntong hininga siya.
Kahit anong pilit niyang alisin si Ethan sa puso niya, lagi at lagi itong bumabalik. Nagising si Anya nang maramdaman niya na may humahaplos sa kanyang buhok. Agad siya nagising at tinangat ang kanyang ulo. Nakita niya si Ethan na nakaupo habang nakatingin sa kanya. Inayos niya ang buhok niya na gulo at pinunasan din ang kanyang mga mata. Ayos ka na ba? Nawala na ba ang lagnat mo? May pag-aalalang tanong niya at kinapa ang noo ng binata. Oo, okay na ako. Thank you for taking care of me. Sambit nito. At sa kauna-unahang pagkakataon ay muli niyang nasilayan ang ngiti ng binata nang ngitian siya nito. Hindi nakapasok si Anya kinabukasan. Napuyat kasi siya sa pag-aalaga sa kanyang pinakamamahal na ex-boyfriend. Nanonood siya ng TV nang may kumatok sa kanyang pinto. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Ganun na lang ang palalaki ng mata ni Anya nang makita niya nakatayo si Ethan at may hawak na bulaklak. Hi. Nakangiting pagbati sa kanya ni Ethan at inabot sa kanya ang dala nito. Inabot naman yun ni Anya na may pagtataka sa muka. Thanks. Anong meron? Naguguluhan at nauutal niyang sabi. Muling ngumiti si Ethan. Pakiramdam niya, bumalik ang dating Ethan na nakilala niya. Yung lagi nakangiti sa kanya. Sabihin na lang natin na ito ang way ko para magpasalamat sa'yo. Dahil sa pag-alaga mo sa akin kagabi. Sagot nito sa kanya. Magbihis ka, alis tayo. Dagdag pa nito. Hindi na siya umangal dahil bigla siya na-excite sa sinabi ni Ethan. Pagkatapos ng ilang minuto, nakaayos na si Anya. Simple lang ang suot nito pero bagay na bagay sa kanya. Casual jeans at blouse pero mas lalong lumutang ang natural niyang ganda. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang naglalakad silang dalawa palabas. Surprise. Sagot ni Ethan na may ngiti. Pero I promise, magugustuhan mo. Habang nasa loob sila ng sasakyan, masaya sila nagkukwentuhan. Kung dati ay lagi malamig itong makitungo sa kanya, ngayon ay puro tawanan. Walang ilangan at parang hindi naging pangit ang hiwalayan nila noon. Napadpad sila sa isang park. Kumain muna ng street foods. Fishball, kwek-kwek at taho. Tuwang-tuwa si Anya habang pinapanood si Ethan na nahihirapang mag-balance ng stick ng fishball habang kumakain. Ano yan? Parang first time ah? Natatawan tanong ni Anya. Medyo, ang tagal ko na din kasing hindi kumakain ng street foods. Sagot ni Ethan, ang dami ko na palang namiss sa simpleng buhay. Di sa susunod, balot naman tayo. Sagot niya habang tinatawanan ito. Pagkatapos ng park, dinala siya ni Ethan sa isang kilalang restaurant sa may rooftop ng isang hotel. May view ng city lights, may malamig na simoy ng hangin. Wow, bulong ni Anya habang nakatitig sa paligid. Grabe, ang ganda dito, Ethan. You deserve something beautiful tonight. Sagot ni Ethan habang inaayos ang upuan niya. Kasi ang ganda din ng ginawa mo kagabi. Salamat ulit. Habang kumakain sila, napuno na masayang usapan ang paligid nila. Mga nakakatawang memories noong high school, mga pangarap na halos nalimutan na. Minsan, napapatingin na lang si Anya kay Ethan habang natatawa ito. Ganon din si Ethan sa kanya. At nang matapos ang gabi, inihatid siya ni Ethan hanggang sa pinto ng bahay niya. Salamat Ethan. Ang saya ng gabi ko parang dati. Sabi ni Ethan. Tumangulang si Anya. Pareho silang natigilan. Ilang segundong katahimikan pero hindi na kinailangan ng kahit anong paliwanag. May something na bumalik at kung hindi pa sila sabay na umiwas ng tingin, baka mahalikan niya na ito. Ilang araw ang lumipas, masaya si Anya, ang gaan ng puso niya. Ang dating cold at supladong Ethan ay palangiti na sa kanya. Madalas siyang i-chat kung kumusta siya at kung hindi ba siya nahihirapan sa trabaho. Kung kumain na ba siya. Gabi-gabi na din siya nitong inahatid pa uwi sa bahay. Kaya kahit pagod siya sa paglalampaso ng sahig ng opisina, okay lang. Kasi for the first time in a long time, parang may dahilan ulit ang bawat araw niya. Hanggang isang hapon, habang naglilinis sana siya ng office ni Ethan, may narinig siyang pamilyar na boses sa loob. Medyo nakabukas ang pinto, kaya dahan-dahan siya lumapit. Ethan, narinig niyang sabi ng babae sa loob. Alam niyang boses yun ni Eunice. I love you. Napako siya sa kinatatayuan at lalo pang nadurog ang puso niya nang marinig ang sagot ni Ethan. I love you too, Eunice. Kasunod noon, nakita niya sa bahagyang bukas na siwang ang pagyakap ng dalawa. Halos mawalan ng hangin si Anya. Napaatras siya. Nanginginig ang mga kamay at hindi na napigilang mapaluha. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Sa isip niya, ito na ang katotohanan. May mahal na si Ethan at si Eunice.
Si Eunice ang pakakasalan niya. Agad siyang umalis. Hindi na niya tinapos ang dapat na linisin. Kinabukasan, tahimik si Anya buong araw. Pilit niyang iniiwasan si Ethan kahit ilang beses siya nitong nilalapitan. Anya, sandali lang. Habol nito isang hapon. Pero binilisan lang ni Anya ang lakad niya. Nang minsan, hindi niya maiwasan ng interaksyon dahil tungkol sa work. Saglit lang siyang sumagot. Naayos ko na po, sir. Malabig niyang sagot. Anya, wag mo na akong tawagin. May kailangan pa po ba kayo? Malamig niyang tanong. Anya, please. Pag-iusap ni Ethan, halatang litong-lito sa biglang pagbabago ng ugali niya. Wala po. Kung wala, aalis na po ako. At tumalikod siya. Hanggang isang araw, naabutan siya ni Ethan sa pantry. Galit ang mukha nito at salubong ang kilay. Anong problema? Inis na tanong ni Ethan. Wala. Malamig niyang sagot habang naghuhugas ng baso. May ginawa ba ako? May nasabi ba ako? Tumawa si Anya, mapait. Wala ka naman talagang ginawang masama, Sir Ethan. Wala. Then, bakit ganyan ang trato mo sa akin? Para kang ibang tao. Lumingon siya, may luha sa mata. Ano ba dapat kong maging, Ethan? Smile lang ako kahit naririnig ko na may mahal ka ng iba? Alam ko matagal na tayong tapos, pero ang sakit pa rin. Nagkatinginan silang dalawa. Gulat ang mukha ni Ethan sa sinabi niya. At sa puntong yon, nagsimula ng mabuo ang pader sa pagitan nilang dalawa. 2 linggo pa ang nakalipas pero wala nagbago. Lagi pa rin iniiwasan ni Anya si Ethan. Pero hindi katulad dati. Hindi na din siya kinakausap ni Ethan. Parang back to stranger sila ulit, kaya mas lalong sumasakit ang puso niya. Malungkot siya nakatulala nang may marinig siyang tumili. Nang lingunin niya ito, nakita niya nakaupo si Eunice habang nakangiwi at hawak ang paa nito. Ma'am Eunice, ano nangyari sa'yo? Nag-aalala niyang tanong dito at inalalayan tumayo. Aray, masakit. Nadulas kasi ako. Naiiyak nitong tugon. Naku, kailangan niyong dalhin sa hospital. Baka masama ang pagkakadulas mo. Hindi na. Kahit sa bahay na lang ako magpatingin, may personal doktor naman kami. Oo nga pala, mayaman ka. Matabang niyang sabi. Sa totoo lang, hindi siya naiinggit dahil mayaman si Eunice. Naiinggit siya dito dahil nasa kanya na ang taong pinakamamahal niya. Anya, pwede mo ba akong alalayan hanggang sa bahay namin? Alam mo naman, di ako makalakad ng maayos. Nagpapaawa nitong sabi. Hindi niya alam kung papayag ba siya o hindi. Dahil bukod kay Ethan, isa din si Eunice sa taong iniiwasan niya. Ayaw niya maging bitter sa harap ni Eunice. Lalo na mabait ito sa kanya at hindi siya nito pinakitaan ng pangit na pag-uugali. Aray! Sigaw ulit ni Eunice. Sige, sasamahan kita. Napipilitan niyang sagot. Sinamahan niya ito hanggang sa parking lot. Nagtaka siya nang umalis ito sa pagkakaalalay niya at naglakad sa kotse nito. Hindi naman sakit ang paa mo? Takang tanong niya kay Eunice. Medyo naging clueless si Eunice at para bang may na-realize ito. Aray, ang sakit ng paa ko. Sabi nito at tinaas ang isang paa. Halika na, pumasok ka na sa kotse. Diba masakit ang paa mo? Bakit ikaw magdadrive? Tanong niya ulit. Kasi hindi ka naman ata marunong mag-drive. Kaya ako na lang. Sabi nito sabay iwas ng tingin. Kahit nakakahalata na siya sa babae ay sumakay na sila sa kotse. Pagkarating nila sa bahay, napanganga siya sa ganda nito. Dahil bukod sa malaki na ito ay malawak pa. Grabe, ang laki pala ng bahay niyo ng parents mo. Namamanghang sabi ni Anya habang nililibot ang tingin sa buong bahay. Umupo si Eunice sa sofa at nagsenyas din ito na umupo siya kaya umupo din siya sa tapat nito. Hindi parents ko ang kasama kong tumira dito, matagal na silang patay. Nakangiti nitong sabi pero may lungkot sa mga mata. Bahagya siya natigilan, hindi niya alam ulila na pala si Eunice. Kaya tipid din siyang ngumiti dito dahil naiintindihan niya ito. Alam niyang hindi madaling lumaki na walang kinalakihang mga magulang. Oh, wait, aakyat lang ako sa kwarto ko para magbihis. Maghintay ka lang muna dito ha. Pagpapaalam ni Eunice at tumayo na. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil mabilis ito naglakad paakyat papunta sa kwarto niya. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig niya ang pagbukas ng pinto, kaya tumayo siya. Pero ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita niyang si Ethan ang pumasok. Mukha din itong nagulat nang makita siya, pareho silang hindi nakapagsalita. Anong ginagawa mo dito? Si Ethan ang unang nagtanong. Hinatid ko si Eunice, natapilok kasi siya kanina at humingi ng tulong sa akin. Ikaw, bakit nandito ka?
Dito ako nakatira. Sa isang iglap, parang may kumalabog sa dibdib ni Anya. Hindi siya makagalaw. Tila lahat ng iniiwasan niyang maramdaman ay sabay-sabay bumalik. Umiwas siya ng tingin at bahagyang umatras. I see. Mahinang sabi niya, pilit niyang itinatago ang kapirasong panginginig sa boses. Tahimik si Ethan, kapwa sila nakatayo sa gitna ng maluwag at eleganteng living room. Ang lamig ng aircon ay sumasabay sa lamig ng katahimikan sa pagitan nila. Kung ganon, ikaw at si Eunice. Hindi na niya natapos, napalunok siya. Pilit kinukubli ang bigat sa dibdib. Kami? Tanong ni Ethan, ang boses nito magaan pero may bahid na pag-aalilangan. Napatawa si Anya ng pilit. Wala na akong pakialam. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. No, Anya. Huwag kang iiyak, pigilan mo ang pag-iyak mo. Hindi ka pwede maging mahina sa harap niya. Bulong niya sa isip. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi ngayon. Lalo't naroon si Ethan at lalong-lalo na sa bahay ng nagmamagandang loob na si Eunice. Pagkapihit niya ng doorknob. Anya, sandali lang. Sabi ni Ethan, hindi siya lumingon. Uuwi na ako. Pakisabi kay Eunice na hindi ko na siya nahintay. At binuksan niya ang pinto. Biglang pumasok ang malamig na hangin at tunog na malalakas na patak ng ulan mula sa labas. Anya, umuulan. Sambit ulit ni Ethan. Mas mabuti na yon kesa dito. Sagot niya at tumakbo palabas ng bahay. Pagkalabas niya, sinalubong siya ng malakas na ulan at malamig na ihip ng hangin. Niyakap niya ang sarili habang patuloy na naglalakad. Hindi alintana kung saan siya patungo. Basta makalayo lang, basta makawala lang sa sakal ng emosyon. Anya! Sigaw ni Ethan mula sa may pintuan. Hindi siya lumingon. Anya, sandali lang! Mabigat ang mga hakbang ni Ethan habang hinahabol siya sa gitna ng ulan. Umabot ito sa kanya at marahang hinawakan ng braso niya. Lumingon siya dito. Bakit ka ba sumusunod? Umiiyak na sabi niya. Hindi niya napigilan ang pagluha. Heto na naman sila sa ilalim ng ulan, magkaharap at magkausap. Katulad ng dati, punong-puno ng sakit ang puso niya. Sa magkaibang sitwasyon nga lang. Dati kasi, nakikipaghiwalay siya dito sa gitna ng ulan. Pero ngayon, kailangan niya ng lumayo dahil ang taong iniwan niya noon ay may nagmamay-ari na ng iba. Akala ko we're okay. Dahil sa akala kong okay tayo, nakalimutan ko may Eunice na nga pala sa buhay mo. Pero bakit? Bakit naging mabait ka ulit sa akin? Bakit ang sweet mo sa akin? Para saan? Gusto mo yung pamukha sa akin na ang iniwan ko noon ay hawak-hawak na ng iba ngayon? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi yon. Sagot ni Ethan. Hindi mo pa rin ba alam ang totoo? Ano nga ba ang totoo, Ethan? Na iniwan kita at pinili ko ang matandang yon? Na ikaw ngayon ay matagumpay na at ako, janitress lang? Si Eunice, kapatid ko. Natigilan si Anya. Ilang beses pa siya napakurap sa sinabi ni Ethan. Parang hindi agad nag-process sa utak niya ang sinabi nito. Anong sabi mo? Kapatid ko si Eunice. Siya yung kinukwento ko sa'yo noon na kapatid ko nawawala. Nahanap ko na siya. Hindi ko sinabi sa office na kapatid ko siya dahil ayaw niya. Dahil gusto niya lang na simpleng pamumuhay. Nakatulala si Anya habang tinititigan si Ethan. Tila hindi niya alam kung matutuwa, maiinis o maiiyak. Kapatid mo si Eunice? Ulit niya, halos pabulong. Tumango si Ethan, hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Pero sa loob-loob niya, bumabalik lahat. Mga alaala nila ni Ethan. Mga panahong mahal na mahal nila ang isa't isa bago niya iniwan sa ere si Ethan. Anya, lumapit si Ethan, pinipigilan ang manginig na boses. Gusto ko magsimula ulit tayong dalawa. Alam ko maraming nasayang na taon, pero hindi na ako papayag na sayangin pa yung mga susunod. Lumuha si Anya, pilit pinipigilan pero hindi niya nakaya. Matatanggap mo pa ba ako sa kabila ng mga sakit na naidulot ko sa iyo noon? Umiiyak niyang tanong. Katulad ng nararamdaman ko sa iyo noon, Anya, hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa iyo. At kahit nasaktan mo ako noon, kaya kong kalimutan yon. Bumalik ka lang ulit sa piling ko. Malamyos na ang tinig ni Ethan. Hinawakan siya ni Ethan sa mukha. Mahal din kita, Ethan. Simula nang mawala ka, parang dumilim ang mundo ko. Para ako nawalan ng ganang mabuhay. Pero sa tuwing iniisip ko na baka magkikita pa tayo, lumalakas sa loob ko para magsumikap mabuhay. Sabi ni Anya sa kabila ng paghikbi. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsumikap.
Sabi naman ni Ethan, hindi ko to ginawa para sa sarili ko. Nung iniwan mo ko, akala ko tapos na ang mundo ko. Pero imbis na malugmok, pinili ko lumaban. Umaasa akong balang araw, kapag nagtagumpay ako, hahanapin kita. Babawiin kita. Tumawa ito ng pagak. Pero bakit hindi mo ako hinanap noon pa? Nanginginig ang boses ni Anya. Kasi naduwag ako. Naisip ko, paano kung hindi mo pa rin ako pipiliin? Paano kung masaya ka na sa kanya? Hindi ko kakayanin, Anya. Hindi ko kaya makita kang masaya sa piling ng iba. Kaya nung makita kita ulit, hindi ko alam kung paano kita haharapin. Yumakap si Anya kay Ethan. Ako naman, mahina niyang sabi. May dapat ka ring malaman. Napatingin si Ethan sa kanya. Hindi ko ginusto ang lahat na nangyari. Sabi ni Anya. Pinilit lang ako ng tiyahin ko na makipaghiwalay sa iyo at magpakasal sa matanda. Dahil yun lang ang paraan para maipagamot ang tatay ko. Malubha na siya noon. Ayoko pero wala akong nagawa. Ako lang ang inaasahan niya. Mahal na mahal ko si Papa, Ethan. Hindi ko kayang manood na mamamatay siya nang wala akong ginagawa. Saglit siyang huminga ng malalim. Pero hindi natuloy ang kasal namin. Nung mamatay si Papa, hiniwalayin ko na rin yung matanda. Bago mamatay si Papa, ang sabi niya sa akin, hanapin ko daw ang totoo magpapaligaya sa akin. Kaya naisip ko, baka hindi sumuko si Papa dahil hindi niya nakaya. Kundi sumuko siya para makalaya ako. Niyakap siya ni Ethan na mahigpit na para bang sa pamamagitan nun ay kino-comfort siya. Kaya mas lalo siya naiyak. Let's start over again, Anya. This time, hindi na natin pakakawalan ng isa't isa. Sabi ni Ethan. Hindi siya nagsalita. Tanging pagtango lamang ang ginawa niya. Hindi niya akalain na muli silang makakapag-usap ng ganito. At masasabi sa isa't isa ang mga nararamdaman nila na matagal nilang parehong itinago. Tumingin sa langit si Anya at ngumiti. Nahanap ko na po ang kaligayahan ko. Alam ko masaya ka na. Bulong niya sa isip. Ang langit ay maaliwalas. Tila nakikiayon sa espesyal na araw ng dalawa. Sa isang malawak at malaparaisong simbahan sa Tagaytay, napapalibutan ng taniman ng bulaklak at tanawang karagatan sa dikalayuan. Nakatayo ang mga bisita, nakangiti at sabik na inaabangan ang pinakainaasam na sandaling araw ang paglalakad ni Anya sa aisle, papunta sa lalaking minsan niyang iniwan, ngunit ngayon ay muling kanyang babalikan habang buhay. Sa loob ng simbahan, tahimik ang lahat. Ang mga kaibigan, pamilya, at ilang piling kasamahan nila sa trabaho ay naroon. Ang altar ay tinayuan ng makukulay na puting rosas, liryo at marurupok na dahon ng eucalyptus na may gintong ribbon. Ang mga upuan ay binalutan ng puti at may nakasabit na maliliit na bulaklak sa gilid. Sa gitna, may mahaba at pulang karpet, ang daan patungo sa bagong simula. Nakatayo sa altar si Ethan, suot ang isang klasikong itim na tuxedo. Maputi ang panloob niyang shirt, may nakapit na white rose sa dibdib. At ang buhok niya ay maayos na inayos. Ngunit sa kabila ng formal niyang ayos, hindi may tatago ang kaba sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi siya mapakali. Paulit-ulit siya napapatingin sa malapit ng bumukas na pinto. Nasa likod niya si Eunice. Naka-light blue na dress, nakangiti ito at halatang pigil ang luha. Hindi lang dahil ikakasal ang kanyang kuya, kundi dahil siya mismo ang naging tulay sa muling pagbabalikan ng dalawa. Kuya, huwag kang kabahan. Sigurado ako, siya rin ang pinakakinakabahan ngayon. Bulong ni Eunice at bahagyang tumawa. Ngumiti si Ethan pero hindi na siya nakasagot. Sapagkat nagsimula ng tumugtog ang musika. Pusong Ligaw, ang instrumental na version ni Jonah ay tumutugtog sa buong simbahan. Isa ito sa pinakapaboritong kanta ni Anya noong sila pa ni Ethan. At ang mismong kantang nagpaluha kay Ethan na minsan marinig niya yon sa radyo. Maraming taon na ang nakalipas. Tumigil sa ere ang lahat. At sa dulo ng aisle, bumukas ang pintuan. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon. At naroon si Anya. Nakangiti, ngunit nangingilid ang luha. Suot niya ang isang eleganteng trahe de boda na hindi sobra sa palamuti. Simple, ngunit sobrang ganda. May manipis na veil sa kanyang muka. At ang buhok niya ay nakapulupot sa band na may nakatusok na mga perlas at mumunting puting bulaklak. Ang palda ng kanyang gown ay malambot na bumabagsak sa sahig. Tila alon ng dagat sa bawat hakbang niya. Kasama niya naglalakad ang kanyang tiyahin. Dahil wala na ang kanyang ama, eto na lang ang kinuha niya maghahatid sa kanya sa altar. Nung una, hindi pa ito makapaniwala na muli sila nagkita ni Ethan.
Sobrang saya nito nang malaman na nagkabalikan sila at ngayon nga ay ikakasal na. Tumingin si Anya kay Lily na nagpupunas ng luha. Nag-thumbs up ito sa kanya. Dumako din ang tingin niya kay Eunice. Si Eunice na naging tulay para magsama silang muli ni Ethan. Kumindot ito sa kanya habang nakangiti. Nalaman niya mula kay Eunice na siya talaga ang nagplano ng lahat. Unang kita pa lang daw ni Eunice sa kanya. Alam na nito na siya ang ex-girlfriend ng kuya niya na mahal pa rin ito hanggang ngayon. Minsan niya daw kasi nakita ang picture niya sa wallet ng kanyang kuya, kaya namukhaan siya nito. At doon daw bumuo ng plano si Eunice. Medyo nahirapan lang daw si Eunice sa kanya dahil masyado daw siyang mailap sa kanya. Kaya hindi niya mapigilan ng matawa. Ang mga panahon kasing yon ay talagang ilag siya sa dalaga dahil nga ang buong akala niya ay fiancé ito ni Ethan. Pero kahit ganon, nagtagumpay pa rin si Eunice sa kanyang mga plano. Masaya ako para sa iyo, Anya. Sa huli, nahanap mo pa rin ang taong mahal mo. Umiiyak na sabi ng kanyang tiyahin. Nakangiti siyang tumingin dito. Akala ko po itatanda na akong dalaga. Buti na lang, pinagtagpo pa rin kami ng tadhana. Tugon ni Anya sabay pisil sa kamay nito. Habang naglalakad si Anya, bumibilis ang pintig ng puso ni Ethan. Para siyang binabalikan ng lahat ng alaala, ang Anya na makulit, masayahin, mapagmahal. Ang Anya na nangakong hindi siya iiwan, ngunit kailangan palang gawin yun para sa pagmamahal sa kanyang ama. At ngayon, sa wakas, bumalik ito. Hindi na para lang magpaliwanag, kundi para manatili habang buhay. Pagdating sa altar, ibinigay ni Aling Lorna si Anya kay Ethan. Nagkatinginan sila, walang salita lumabas sa kanilang mga labi, tanging mga mata nila ang nag-uusap. Ang ganda mo. Bulong ni Ethan. Ngayon mo lang ba napansin? Pilyang tugon ni Anya. Nagkatawanan ang mga bisita nang marinig nila ang sinabi ni Anya. Sinimulan na ng pare ang seremonya. Habang tinutuloy ang misa, hindi makatingin si Ethan ng matagal sa pare. Dahil sa bawat segundo lumilipas, si Anya lang ang gusto niyang titigan. Mula sa pagkakahawak ng kamay nila, daman-daman nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Tahimik ngunit matatag, handang muling magtiwala. Nang dumating ang bahagi ng panunumpa, halos sabay silang bumuntong hininga. Tinignan sila ng pare at tinanguan si Ethan. Ngumiti siya at kinuha ang kamay ni Anya. Anya, maraming taon kitang inisip. Maraming taon ako nagtanim ng sakit, galit at tanong. Pero mas matimbang ang pag-ibig ko sa'yo. Dahil kahit wala ka sa tabi ko, puso mo pa rin ang laging kasama ko. At ngayon, sa harap ng Diyos, pangako, hinding-hindi na kita hahayaang pagmawala. Hindi na napigilan ni Anya ang pag-iyak. Lumuha siya habang nakangiti. Siya naman ang nagsalita. Ethan, ikaw ang tahanan ko. Kahit anong layo ng nilakbay ko, kahit ilang ulit kong sinubukang kalimutan ka, laging ikaw ang iniisip ko. Gabi-gabi kitang kasama sa panaginip ko. Patawad kung kailangan mong masaktan. Patawad kung ako ang dahilan ng sakit mo noon. Pero ngayon, handa akong ibigay ang buong ako. Buo, totoo at walang alilangan. Dahil ikaw ang una at ikaw pa rin ang huli kong mamahalin. Nagpalakpakan ang mga tao habang ang pare ay nakangiti rin. Ipinapahay ko kayong mag-asawa sa ngalan ng Diyos at lahat ng narito. Ethan, maaari mo nang halikan ng iyong bride. Agad hinawi ni Ethan ang veil ni Anya at hinalikan siya. Marahan sa simula pero punong-puno ng damdamin. Mainit ang palakpakan at hiyawan ng mga bisita. Ang kampana ng simbahan ay nagsimulang tumunog habang sa labas ay umuulan ng puting bulaklak mula sa itaas. Sa isang garden venue na nasa tapat lang ng simbahan, ginanap ang reception. May fairy lights na nakasabit sa mga puno at mga mesang napapalibutan ng mga kaibigan at pamilya. Sa gitna, nakaupo sina Ethan at Anya. Bagamat pagod, hindi maalis ang ngiti sa kanilang mga labi. Tumayo si Eunice sa gitna para mag-toast. Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat. Panimula niya. Na ako ang mastermind ng kasalang ito. Tumawa ang lahat. Hindi ko kaya nakikitang hindi masaya ang kuya ko. At alam kong si Ate Anya lang ang gusto at mahal niya. Kaya kahit ayaw ko sana makialam, napilitan akong gumalaw. Natatawa ngunit umiiyak na si Eunice. Pero worth it naman. Kasi ngayon, nakita ko ang dalawang pusong minsan na naglayo, pero sa huli, bumalik din sa isa't isa. Tumayo si Ethan at Anya sabay niyakap si Eunice. Salamat. Bulong ni Anya. Salamat. Ulit ni Ethan. Sa pagbibigay ulit ng direksyon sa puso ko.
Sa ilalim ng mga bituin, habang nagsasayawan na ang mga tao, tahimik na nakatayo si Ethan at Anya sa gilid. Hawak nila ang kamay ng isa't isa. Tahimik lang pero punong-puno ng damdamin. Totoo ba to? Tanong ni Anya, nakasandal sa dibdib ni Ethan. Totoo. At ito na ang simula ng habang buhay. Sagot ni Ethan, hinalikan siya nito sa noo. Mula sa malayo, tanong nila ang mga ilaw, ang mga kaibigan nilang masaya at si Eunice na masayang nakikihalubilo. Sa ilalim ng mga bituin at kantang tumutugtog sa hangin, nagyakap silang muli. Minsan silang naghiwalay, pero ngayon, sa wakas, natagpuan na nila ang isa't isa. Isang pusong ligaw na sa wakas nakabalik sa tahanan nito.